Ang pagmamahal na Alexandra sa kanyang kuya ay tunay at ito'y bilang kapatid lamang. Ngunit, paano kung ang kapatid niya si Daniel ay hindi ganun ang tingin sa kanya kundi puno ng pagnanasa? Si Mark ang nagligtas kay Alexandra lalo na sa revelation na malalaman niya. Nagising na lang ako sa isang malaking kwarto, nakahiga ako sa isang napakalaki at malambot na kama. Mabilis akong tumayo nang maalala kung bakit ako nandito. Nilibot ko ang tingin sa paligid at sobrang laki ng kwartong ito. May malaking salamin din sa gilid kaya kita kong may balcony ito na siyang kitang-kita ang view ng buong New York. Mabilis akong tumayo. I'm still wearing my dress kaya nakahinga ako ng maluwag. There was no sign of Kuya in the whole room and I needed to leave while he was gone. I need to tell Mom and Dad about this. I need their help again. Because I'm afraid that Kuya will do that foolish thing again. Gusto na naman niya ako kahit pa ilang beses kong sinabing magkapatid kami at hindi namin dapat ginagawa ang bagay na ito. Hindi dapat namin tinitikman ang isa't isa. Where are you going, sweetheart? Malambing niyang saad bago sinara ang pinto. Napatingin naman ako doon pero mabilis lamang dahil napaigtad ako nang lumapit siya sa akin at hinawakan ang magkabilang bewang ko. You look damn gorgeous, sweetheart. Hindi mo ba alam kung gaano ko katagal hinintay na dumating ang araw na to? Ang araw kung saan makikita ulit kitang nasa ilalim ko. Ramdam ko ang pamamanhid ng aking katawan. He slowly touched my lips and rubbed it with his finger. Nanlaki ang aking mata nang bumaba ang kanyang ulo bago sinakop ang mga labi ko. Hinawakan ko ang dibdib niya at malakas siyang tinulak dahilan para maglayo ang labi namin. Please, let me go. Don't do that again to me. Pagmamakaawa ko, ngunit lalo lamang akong natakot dahil binalot ng galit ang mga mata niya. Do you know how I felt when you drove me away? Did you feel sorry when you chose to leave me? Humigpit ang kanyang hawak sa bewang ko kaya napaigik ako dahil sa sakit. I did that because you raped me. You kidnapped me. You, disgusting rapist. Nag-igting ang panga niya bago ako hinawakan sa pisngi at bahagya yung pinisel. Then, I'll rape you again. Mabilis niya akong dinikit sa kanya at hinalikan sa labi. Sinubukan ko ulit siyang itulak palayo katulad kanina pero binuhat niya lamang ako bago binato sa kama. Nagsimula siyang hubarin ang lahat ng suot niya habang walang emosyon na nakatingin sa mga mata ko. No! Sigaw ko bago sinubukang tumayo pero dumagan lamang siya sa akin at ipinangko ang dalawa kong kamay sa kama. Hinalikan niya ako ng marahas sa labi ang sakit ng uri ng kanyang paghalik sa akin. Sa bawat galaw ng kanyang labi ay alam mong galit na galit siya. Kinagat niya ng madiin ang labi ko kaya nalasahan ko ang dugo doon. Pinasok niya ang kanyang dila sa aking bibig. Bago yun, nakipaglaban sa dila ko. Stop, I don't want this. Naiiyak kong usad. Pinaghiwalay niya lang ang hita ko bago hinawakan ang aking gitna. Hinawakan ko siya sa mukha bago masuyong tinignan. Alam kong nagugustuhan mo na din, nahihiya ka lang umamin. Ramdam kong natigilan siya sa ginawa ko. Ang malamig niyang ekspresyon ay tila unti-unting lumambot. Ang ubod ng gwapo niyang mukha ay naging maamo. Stop, Kuya, please. Kailangan ko tong gawin para makawala ako sa kanya. Hindi maaaring muling may mangyari sa amin. Muli niya akong hinalikan sa aking labi sa pagkakataong ito ay napakagaan ng kanyang halik. Para itong pinapaamo ako kaya hindi ko maiwasang maliho at tumugon. Hinawakan niya ang aking kamay at itinaas habang patuloy pa din akong hinahalikan ng marahan at mahinahon. Ilang babae na ba ang hinalikan niya para maging ganito siya kagaling humalik? Natigil lang ako sa aking pagtugon na ginagawa nang makarinig ako ng paglak ng isang bagay at kasabay noon. Ang unti-unti kong naramdaman na may malamig na bakal na sa aking kamay. Tumigil siya sa paghalik sa akin bago siya ngumisi. Pangako ko na maliligayahan ka. Mabilis akong tumingala para lang makita na nakaposas na ang aking dalawang kamay sa ulunan ko. Mabilis kong pinagdikit ang dalawa kong hita para hindi niya magawa iyon pero hinawakan niya lang ang dalawang iyon at walang paghihirap na pinaghiwalay. This is the first time I feel this kind of pleasure in my body that my whole leg is shaking. Naramdaman ko na lang na sumabog yun habang patuloy pa din si Kuya.
Nanginginig ang aking katawan at napapikit ako habang bahagyang hinihingal. Hindi ko siya pinansin dahil dumagan lang din agad siya sa akin. Ramdam ko ang pagkuskus ng kanyang sandata sa aking bukana. Nagpunta siya sa aking leeg bago may ginawa na kung anong madiin sa aking balat na para bang nag-iiwan siya ng marka. Hindi naman ako gumalaw at nanatili lang akong napapikit habang ginagawa niya iyon sa katawan ko. I'm not trying to beg anymore dahil alam kong hindi din naman siya titigil. Napaigtad ako ng unti-unti na siyang pumasok sa aking loob. Mabilis na napangiwi ang aking labi at hindi ko na kayang hindi mag-react. Nagugustuhan ko na. Bulong ko at nagdilat mata. Malambing ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Marahan niyang hinawakan ang aking pisngi bago iyon hinaplos. Walang makakahuli sa atin. Inilayo na muna kita kila mom and dad. Kaya be happy and enjoy, Alexandra. Bulong niya sa aking tenga bago mabilis na gumalaw sa aking ibabaw. Aaminin ko na gusto ko na ang ipinaparanas niyang kaligayahan sa akin. Kahit anong tanggi ko, may puwang pa rin sa puso ko na naliligayahan ako. Tawag ng laman ang aming kalaban ni Kuya. Oo. Napakalaking kasalanan dahil magkapatid kaming dalawa. At karumaldumal ang gawaing ito. Uuwi na tayo sa Pinas bukas. Okay. Napairap na lamang ako sa tipid kong sagot. May business meeting ako kaya naman sinama na lang kita. At isa pa, tagal mong nagtago? Miss na miss ko na ang palagi nating ginagawa. Pwede ba? Kapag nalaman ng lahat ang relasyon na meron tayo, itatakwil tayo nila mom. Hindi mo man lang ba inisip na magkapatid tayo? As long as naliligayahan naman tayo why not? Ginagamit lang natin ang isa't isa para makaraos. Hinayaan ko ang sarili ko na gamitin namin at sulitin ni Kuya ang bawat kasabikan namin. Napagpasyahan kong buong puso na manatili sa tabi niya hanggang sa dumating ang araw na ituring niya na rin ako bilang nakakabata niyang kapatid. Simula nung araw na yun ay tila nagbago ang lahat para sa aming dalawa ni Kuya. Hindi na kami katulad noon na kailangan ko pang ipagpilitan ang sarili ko para mapalapit sa kanya. Hindi katulad noon na kailangan ko pang gumawa ng madaming paraan para mapatagal ang pakikipag-usap ko sa kanya. Ngayon, lagi na kaming magkasama ni Kuya at hindi ko maiwasang maging masaya dahil palagay ko ay magiging buo pa rin namang pamilya namin kahit na may kababalaghan kami ni Kuya. Nakauwi na kami sa Pinas. Nagdahilan na nga lang ako na may pinuntahan lang ako kaya halos 1 linggo akong hindi umuwi sa bahay. Habang si Kuya naman ay alam nilang galing sa business meeting. Totoo ba yung sinasabi mo, anak? Close na kayo ng kuya mo? Nandito ako sa loob ng kwarto at kausap si mommy at daddy sa laptop. Kung kailan kasi nakauwi na kami ay siya namang alis nila mommy para makapagbakasyon naman daw sila. At ang ending, 2 lang kami ni Kuya na maiiwan sa bahay. Opo, sobrang bait po ni Kuya at hindi katulad noon. Hindi na siya madaling magalit at hindi na siya nang aapi ng mga kasambahay. Mahina akong tumawa. Totoo ang mga kwento ko. Mabait na siya sa mga kasambahay namin kahapon pa pag uwi pa lang namin. Maging ako naninibago dahil nakascore lang, ay iba na ang pakikitungo niya. Ganito talaga siguro siya kapag nakukuha ang gusto. Sila mommy at daddy ay nagkatinginan saglit bago sila muling bumaling sa akin. Mabuti yan, anak. Sabi na nga ba at hindi kami nagkakamaling dalhin ka dyan sa kuya mo. Natulungan mo pa siyang makaahon kahit paano sa depresyon na siyang nararanasan niya. Iyon ang pagkakamaling ginawa nila ni Mom. Ang ibalik ako upang makasama si Kuya. Wala silang kaalam-alam na may nangyayari na pala. At dahil sa paulit-ulit na pangyayaring iyon, ay ginusto na ito ng katawan ko at nagustuhan ko na ito. Muling bumalik sa isipan ko ang naranasan ni Kuya. Hiniwalayan kasi siya ng nobya na naging dahilan ng pagiging gago niya. Tandang-tanda ko pa ang mas malalang ginagawa niya dahil sa lungkot. Nang maalala iyon ay may lungkot na dumaan sa puso ko. Huminga ako ng malalim at tinignan sila mommy na punong-puno ng determinasyon. Pangako ko po sa inyo mommy na mananatili ako sa tabi ni Kuya. Tutulungan ko siya para maging masaya ulit at kahit kailan ay hindi ko siya iiwan. Ito na lang po ang magaganti ko para sa lahat ng binigay niyo sa akin. Mahal ko naman kasi siya bilang kapatid, ngunit hindi ko inaasahang magagawa namin na gamitin ang isa't isa para lang sa tawag ng laman. Marahil ay ito ang dapat kong gawin bilang kapalit sa lahat ng binigay nila sa akin. Kapalit sa pagkupkop, kapalit ng kanilang pagmamahal at pag-aaruga.
Bilang anak, kailangan kong pasayahin at suklian ang mga magulang ko. Pero hindi mo naman yan kailangan gawin, anak. Lahat ng binigay namin sa'yo ay walang kapalit. Lahat ng kung ano ang meron ka ay nararapat lamang para sa'yo. Kung ano ang pagmamahal namin sa kuya mo, ay ganoon din ang pagmamahal namin sa'yo dahil anak ka namin at mahal ka namin. Hindi ko maiwasang matulala. Habang nakatingin kay mommy at daddy ay parang may nagbara sa aking lalamunan. Namalayan ko na lang ang sarili ko na umiiyak sa kanilang harapan. Mommy, daddy. Ako lang ang paulit-ulit na nagsasabi noon sa sarili ko. Ako lang ang paulit-ulit na nagtatak noon sa utak ko na akala ko dati mas mahal nila si kuya. Dahil palagi na lang ito ang inaalala nila. Pero hindi pala, maling-mali ako. Ngayon na naririnig ko ito sa kanilang dalawa, labis-labis ang saya na nararamdaman ko. Isang buong pamilya na pinagdadasal ko araw-araw ay siyang meron ako. Habang wala sila mommy at daddy ay paulit-ulit kaming nagpapakasasa ni kuya. Lumalabas ako minsan kasama ang mga kaibigan ko pero wala akong sinasabihan ang nangyayari dahil ginusto ko rin naman ito. Huwag mo lamang akong bubuntisin. May pagbabanta na sambit ko habang parenteng nakaupo sa sofa katabi si kuya. I know what I'm doing. Just relax. So, you're not leaving? Balita ko, may date kayo ng BF mo. May BF nga ako. Sinagot ko na si Mark dahil matagal naman na ito ang nanliligaw sa akin. Oo, bakit? Mamaya pa ang alis ko. Basta, use protection, Alexandra. Tandaan mo na ginagamit din kita, ayoko magkasakit. Napairap ako. Alam ko rin. Pagtatari ko bago napabugan ng hangin at nag-focus na lamang sa panonood. Tumagal pa ang ginagawa namin sa pagiging maingat naman namin ay wala namang nakakahuli sa amin. Ngunit nauntog na ako at natauhan na tumigil na kaya naman nagtapat ako kay kuya na ayoko na sa ginagawa namin at magbabagong buhay na ako. Hindi ko dapat pinalala ang lahat. Hindi dapat ako nagpatangay sa pangangailangan ng laman ko. At ang dahilan kung bakit ayoko na ay dahil kay Mark. Mahal ko si Mark, nais kong magpakasal na. At kung maaari, nais kong itama na ang lahat. Tama na to. What do you mean? Baduy mo. Break na kayo ni Mark? Alam na ba niya? Natatawa pa ito. Magkapatid tayo. Tumigil na tayo. Gusto kong maitama ang lahat. Diretsa ang sagot ko. No. Anong hindi? Sabi ko ayoko na. Kung ikaw gusto mo, edi humanap ka ng parausan mo. Hindi yung kapatid mo pinagnanasaan mo. Galit kong sagot. Dahil sa galit niya, ipinilit niya akong may mangyari. Naramdaman ko ang pamamanhid ng aking katawan. Napatulala ako sa kanyang harapan at tila nawala ng boses para makapagsalita. Say something, sweetheart. Naramdaman ko na lalong humigpit ang kanyang yakap sa akin. Ngunit hindi ko magawang magsalita dahil tila ba may itinurok siya sa akin. At doon ko na lang napagtanto na meron nga siyang itinurok na pampatulog. Nasaan tayo? Bakit ako nakaposas? Natatandaan ko na nasa bahay lang kami nagtatalo. Ngayong nagkaroon na ulit ako ng malay, ay nandito na lang ako bigla sa kama ni kuya at nakaposas pa ang kamay sa ulunan. Hindi ko din maipagkakaila na napupuno na ng takot ang loob ko. Kuya, stop. Pakawalan mo na ako. Hindi ko na din maiwasan na lumuha. Gusto kong lumayo sa kanya. Gusto kong alisan ang braso niya sa bewang ko dahil sa kilabot na nararamdaman. Ngunit, paano ko yun gagawin kung nakaposas ang mga kamay ko? Saglit pa ako napaigik nang pinihit ni kuya ang katawan ko paharap sa kanya. Medyo masakit iyon sa braso dahil ang kamay ko ay nakatali sa ulunan ko. Nakangisi ang labi niya sa akin ngunit ang mata niya ay tila nagdidilim. Hindi pa ako nagsasawa. Inilapit niya ang mukha sa akin bago ako hinalikan sa labi. Napaungol ako sa pagpoprotesta habang pilit kong tinutulak si kuya gamit ang binti ko. Ngunit dahil hirap akong gumalaw dahil sa posas at dahil sa lakas niya, ay wala akong nagawa ng paghiwalayin niya ang dalawa kong hita bago siya pumatong sa akin at pumagitna doon. Diyos ko, bakit ito nagagawa sa akin ni kuya? Bakit parang ibang tao na siya at hindi na ang kuya ko? Ang kuyang nakasama ko sa loob ng mahabang taon. Nang bumitaw siya sa akin ay mabilis akong napahagulgol. Kuya, tumigil ka na please. Pakiusap ko pa. Naramdaman kong huminto siya sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa akin at nang magtagpo ang mga mata namin ay tinigdan ko siya ng may pagmamakaawa. Kuya, pakawalan mo na ako. Magkapatid tayo.
Hindi mo dapat to ginagawa sa akin. Hindi dapat natin to ginagawa. Sana magising na siya sa kahibangan niya. Sana itigil na niya ito. You're not my sister, Alexandra. You are just adopted. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko, pero kahit pa, ayoko pa rin dahil kapatid lang ang turing ko sa kanya. Kahit kailan, hindi nag-iba ang tingin ko sa kanya. Ampun man ako, ay kapatid mo pa din ako. Inampun na ako nila, mommy. Hindi mo dapat to ginagawa dahil doon. You are wrong about that. Pinunasan niya ang luhang tumutulo sa mata ko. Please, kuya, tama na. Ibalik mo na ako. Isang bulong na pakiusap na lamang iyon. I can't. I love you at mababaliw ako pag ginawa ko yun. Mababaliw ako pag pinakawalan kita. Niyakap niya akong muli. Natahimik naman ako dahil doon. Ngunit hindi ganitong pagmamahal ang hinihingi ko sa kanya. Hindi ganitong pagmamahal niya ang gusto ko. Ang gusto ko ay mahalin niya ako bilang kapatid. Ang gusto ko tanggapin niya ako. Ngunit tila sobrang mali na hinangad ko pa ang mga bagay na iyon. Dahil iba ang naging kalabasan sa ginawa kong paglapit sa kanya. Kaya wag mong susubukang tumakas. Wag mong susubukang lumayo sa akin. Hindi mo alam, sweetheart. Hindi mo alam ang kaya kong gawin oras na suwayin mo ang mga sinabi ko. Mula sa pagiging tulala ay napalunok ako sa sobrang kaba na namutawi sa puso ko dahil sa malamig at tila mapanganib na kanyang banta sa akin. Hindi ko alam ang mararamdaman ko kung titignan ko siyang muli lalo't ibang emosyon ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Natigilan ako dahil sa kamay niyang humawak sa baba ko. Inangat niya ang mukha ko sa pamamagitan nun, kaya nakita ko ang seryoso niyang ekspresyon. I want to look at me every time we talk and don't call me kuya anymore. I'm not your brother. Yes, you are my brother. Mabilisan ko namang tugon. Pilit na tinatapangan ang loob para ipaglaban ang sarili ko sa kanya. Kahit ano pang pagmamatapang ang gawin ko ay talagang wala akong magagawa dahil hawak ni kuya ang leeg ko. Nasa lugar niya ako at kahit isang tao na nandito ay tauhan niya. Walang tutulong na sino man sa akin. So sorry. Nawala ang galit niyang ekspresyon. Napalitan yun ng ngiti. We are in my mansion, sweetheart, and don't try to escape. Madaming tauhan ko ang nagkalat sa labas, kaya kung pipilitin mo ang gusto mo, ay hindi ka pa din makakawala. Kinuha niya ang aking kamay bago iyon hinalikan. Lalo namang bumigat ang aking loob. Sa aking isip, ay paulit-ulit na akong nagdadasal na sana ay mahanap ako nila daddy. Sana ay matulungan nila ako para makawala kay kuya. Sana hinahanap ako ni Mark. Are you hungry, sweetheart? Let's eat together. Dahan-dahan akong tumango bago tumayo. Sabay kami ni kuya pumunta sa kusina. Ang mansyon na ito ni kuya ay sobrang laki at ganda din. Gusto ko sana mamangha sa lahat ng nakikita ko, ngunit hindi ito ang tamang oras para doon. Ang magandang mansyon na ito ay tila kulungan para sa akin. Nandito na kami sa kusina at tila nilamon ako ng gulat dahil sa mga kasambahay na nakahilera sa gilid namin ay kasama doon si Nay Norma. Tulala ako nakatingin sa kanya. Blanco pa din ang ekspresyon ng mukha ni Nay Norma, ngunit sa emosyon na sinasabi ng mga mata niya ay tila may kakaiba habang nakatingin sa akin. Sweetheart, what's the matter? Rinig kong tanong ni kuya. Wala. Mabilis ako nag-iwas tingin kay Nay Norma bago umupo sa upuan. Pumuesto din si kuya sa aking tabi at sa mesa ay nakahanda ang mga masasarap na pagkain. Pinagsandukan ako ni kuya ng mga pagkain. Nanatili akong tahimik. Hindi ko akalain na makikita ko din si Nay Norma dito. Nakasama siya sa mga kasambahay ni kuya. Sana ay matulungan niya ako. Sana ay makahanap ako ng tiyempo para makausap siya. Sa ngayon ay si Nay Norma na lang ang pag-asa ko. Pag-asa ko para makatakas kay kuya. You like it? Nakangiti si kuya sa akin. Kailangan kong maging mabait sa ngayon bago humanap ng tiyempo. Hindi ako makatulog. Alam kong papasukin niya ako sa kwarto ko at hindi niya palalampasin ang magalaw ako. Napaluhan na lamang ako habang yakap ang aking sarili. Oras na makawala ako ay sasama ako kay Mark at lalayo na. Hindi ko kayang suklian ang pagmamahal ni kuya. Dahil para sa akin magkapatid lang kami hanggang doon lang yun. Tama nga ako, pumasok siya sa kwarto. Nanatili akong nakatulala para ako naninigas at namamanhid habang hinahalikan ako ni kuya. I'm keeping you away from me because I'm jealous. I don't want you to find anyone else. Gusto ko ang akin ka lang. Sa akin ka lang. Muli niyang kinuha ang aking kamay.
Ang kanyang matang nakatitig sa akin ay sobrang amo na tila nangungusap. Matang sobrang layo sa kaninang nababalot ng dilim at galit. Napahinga ako ng malalim bago mabilis na binawi ang kamay ko sa kanya. Tingin ko ay nasasabi mo lang ang lahat ng yan kasi may obsession ka. Hindi, gusto talaga kita. Lumingon ako sa kanyang muli. Hindi ko alam kung anong gagawin ko lalo't ang dami ng umiikot na katanungan sa utak ko. May parusa ako dahil sinubukan kong tumakas mag-isa na walang tumutulong sa akin. Nakatali na naman ang kamay ko sa likuran nitong pader. Pati na ang bibig ko ay may busal na. Nasa ground floor kami at dito na nila ako tinali. Masyado na akong mahina para lumaban pa, hindi na kaya ng katawan ko. Para na akong mauubusan ng dugo dahil sa sugat kong tinamaan kanina ng bare. Oo, binaril ako ni kuya kaya sobrang takot na talaga ako. Baliw na siya. Sabi ko na kasi sa'yo pare, dapat tinira na natin bago pa makawala. Sabi ng isa habang nakaupo at may hawak na namang alak. Dalawa lang sila na nagbabantay sa akin dahil wala si kuya. Sige pare, hahanapin ko lang si boss. Dito ka muna, bantayan mo. Sigaw ng isa bago umalis. Naiwan naman ang kalbong lalaki. Namumungay na ang mga mata nito dahil sa kalasingan. Ilang segundo ko tinignan ang lalaki, parang inaantok na ito. Hindi nga ako nagkamali dahil sa wakas pumikit na rin ang mga mata nito. Natutulala na lang ako. Ipinikit ko ang mga mata ko. Tumagal ng ilang segundo ang ginawa ko. Naimulat ko muli ang mga mata nang makarinig ako ng kalusko sa likurang bahagi ko. Napalon ako bago pilit na nilingon iyon. May naririnig akong yapak na papalapit sa gawi ko. Maya-maya ay may mainit na kamay ang dumampes sa kamay ko. Iha? Mas lalo akong napaluhan nang marinig ko ang pamilyar na boses sa likuran ko. Ililigtas kita. Malumanay na sabi ni Nay Norma habang tinatanggal ang tali sa kamay ko. Napatingin ako sa lalaki na tutulog bago tumingin kay Nay Norma na nasa gilid ko. Matapos niyang matanggal ang tali sa kamay ko ay humarap siya sa akin at sa awan ng Diyos ay may tumulong sa aking makalaya mula sa malupit na lalaking humahawak sa leeg ko. Si Nay Norma, tinulungan niya ako kahit ikapahamak pa niya. Agad ako nagsumbong sa pulis kasama si Mark. Nalaman din nila mom and dad at alam na rin nila na alam kong ampun lang ako dahil sa sinabi ni kuya. Grabe yung saya ko nang makalaya ako. Hindi na ako nahabol ni kuya dahil nagtatago na siya ngayon. At ang gusto ko ay mahuli na siya at mapagbayaran niya ang ginawa niyang pamimilit sa akin. Isang taon ang lumipas matapos ang nakakapangilabot na dinanas ni Alexandra sa piling ng binata na itinuring niyang kapatid. Nalampasan niya ito sa tulong ni Mark at ang pamilyang umampun sa kanya ay tumulong din sa kanya. Nahuli na ang kanyang stepbrother. Nalulungkot siyang nangyari ang bagay na iyon ngunit nararapat lamang na panagutan nito ang ginawa nitong panghaharas sa kanya. Naniniwala na siya sa kasabihang, "There's always a rainbow after the rain." Pagkatapos ng pinagdaanan niya ay naging maayos na ang lahat nang magpakasal sila ni Mark at biniyayaan ng anak. Umamin siya sa naging kasalanan rin niya dahil sa nangyari ay may kasalanan din talaga siya. Mas pinagtibay silang dalawa ng mga nangyari sa buhay nila. Huwag ka rin magsalita ng tapos because it might change someday. Hindi naman pwedeng magstay lang kayo kung nasaan tayo ngayon. We have to move forward and learn to accept our mistakes because those mistakes will help us to grow. Nakangiti si Alexandra habang hawak ni Mark ang kamay niya. Sa ngayon ay buntis siya sa pangalawa nilang anak. I'm really excited. I can't wait to know our baby's gender. Masayang sabi ni Mark bago hinaplos ang medyo malaking tiyan niya. Me too. I can't wait to know it. Sagot din niya bago tumingin kay Fiero na buhat ng asawa niya sa kaliwa nitong kamay. Kaka 1-year-old lang ito nakaraang buwan. Masaya ang naging unang birthday ni Fiero. Pinaghandaan talaga nila at bonggang-bongga ito. Hindi rin alam ni Alexandra ang gender ng baby nila. They are just visiting her OB pero never pa siyang nagpa-ultrasound at inalam ang gender ng magiging anak nila. Hey, baby boy! Hinagka niya ang noo ni Fiero bago siya tumingin sa dagat na mayroong papalubog na araw. Ilang minuto na lang malapit nang magsimula ang event. Nandito lahat ng kakilala nila pati na ang mga mahahalagang tao sa buhay nila. Da! Napangiti silang pareho nang magsalita si Fiero. Tumingin si Alex sa asawa niya. Ganon din ang ginawa nito sa kanya. They are both smiling. I love you. Mahal na mahal kita. I won't get tired of saying those words to you again and again, asawa ko. Mark happily said, I love you too. Mahal na mahal din kita.
Hinding-hindi rin ako magsasawang sabihin ang mga salitang yun sa'yo. After that, tinakpan ni Mark ang mata ni Fiyero bago hinalikan ng asawa niya. They heard their son's soft giggle. After 5 seconds of kissing, naghiwalay na rin ang labi nila. Bad, sabi ng anak nila. Natawa silang pareho sa sinabi ni Fiyero. Tumingin ulit sina Alex at Mark sa isa't isa. Their eyes are full of love, happiness and contentment. Alam nilang pareho na may mga problema pang darating sa buhay nila. Marami pang misunderstandings and pains ang mararanasan nila. Because they are just another start of the chapter of their life. Marami pa silang aral na kailangang matutuhan sa mga susunod pang araw, linggo, buwan at taon. Ngayon mas matibay na sila. Haharapin nila iyong dalawa na magkasama. Mahirap man o ginhawa. Special chapter. Han, they are asleep. Tayo naman, oras na naman natin. Naimulat ni Alex ang mga mata niya dahil sa paos na boses ng asawa niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lightnings ng kwarto nila. Kulay pula iyon, dahan-dahan siyang bumangon. I'm here. Tumingin siya sa paanan niya. Nakita niya ang asawa niyang topless. Nanlaki ang kanyang mga mata. May kinuha ito sa nightstand at pinindot iyon. Biglang tumunog ang isang sexy song. Pagkatapos ay sumayaw na si Mark. No way, Mark. Natatawang sambit niya habang pinipigilang hindi tumawa. Soundproof naman ang kwarto nila at alam niyang pinasadya iyon ng asawa ng ma-renovate na ito. Mas gumiling ang katawan ni Mark habang isa-isang hinuhubad ang natitirang saplot nito. Han, like this? Wanted? He said at bigla na lang itong kumaldag. Hindi na napigilan ni Alex ang pagtawa. Lumapit ang asawa niya sa kanya at pinatayo siya nito. Nilagay nito ang dalawang kamay ng asawa niya sa kanyang leeg. Hinawakan niya ang bewang ng asawa at pinasayaw ito. Nakuha naman ni Alex ang gusto ng asawa niya. Don't dance too much, wife. Sasayaw ka pa ulit mamaya. Nakangising sambit ni Mark. Silly. Sambit niya bago mapusak na hinalikan ang asawa niya. He started underdressing his wife without breaking their kiss. Bumalik ulit sila sa kama. Nasa ibabaw ni Alex ang asawa niya. Naramdaman niya ang pagpasok ng kamay nito sa manipis na suot niyang pang-ibaba. You're so hot, Han. Mark said between their kiss. Natigilan sila nang may kumatok sa pinto ng kwarto nila. May tao. Tingnan mo. Natatarantang wika niya. Dali-daling umayos si Mark at pinatay ang sounds. Iniba niya rin ang lightnings. His face are so red. Sobrang nabitin siya. I'm almost there. Inis na sambit niya bago binuksan ang pinto ng kwarto nila ng asawa niya. Bumungad sa kanila ang anak nilang si Fiyero, pumupunas ito ng mata habang yakap ang stuffed toy sa isang kamay. Agad na humupa ang inis ni Mark. Bumuntong hininga pa siya para pakalmahin ang sarili. Hey baby, why are you here? Bakit hindi ka pa natutulog? Malumanay na tanong niya sa anak. Kinuha niya ito at binuhat papasok sa loob. Daddy, pwede po bang matulog si mommy sa kwarto namin? Natatakot po ako, Daddy. Hindi po ako makasleep kasi natatakot ako sa monster. Si Mika, nakasleep na. Mina lang po yung hindi. Sige na po, Daddy. Please po. Baka sa boses nito ang pagkaantok. 10:00 na rin ng gabi. Tumingin siya sa asawa. Nakangisi ito. What? Natatawang tanong ni Alex. He sighed. Tumingin siya sa anak niya. Can I come there too? Tanong niya. Humikab ang anak nila bago tumango. Yumakap ito sa leeg ni Mark. Inaantok na talaga. Tara na, Han. Sambit ni Mark. There's a disappointment in his voice. Natawa si Alex sa reaksyon ng asawa niya. Alam niyang nabitin ito. Napansin niya rin ang pag-effort nito pero napunta lang sa wala dahil sa anak nila. Wala naman silang magagawa. Next time na lang ulit, hubby. Nakangiting sambit ni Alex bago kumindat sa asawa niya. Lumabas na sila ng kwarto nila at sinara iyon. Puro buntong hininga ang naririnig niya kay Mark habang naglalakad sila. Ang kanina exciting napunta sa pagkaudlot. They need quality time to each other pero dahil sa mga anak nila, nawawala iyon. Pagkakaintindihan na lang ang kailangan para hindi sila mag-away. This is their life now. Buhay mag-asawa na at may dalawa na silang maliliit na chikiti.